Hello guys! Meron po ba kayong DJI Mavic Mini? Ito pong video ay para sa inyo. Gagawa ko ng video tungkol sa DJI Mavic Mini. I-walk through ko kayo doon sa settings ng DJI Mavic Mini. I-start na natin. So naka-on yung phone ko pero lowbat na yung remote control ko. Yung SD card sa likod. Kasi kung wala kayong SD card, hindi kayo makakapag-record ng video nyo. So make sure na inserted yung SD card nyo. Sure lang push nyo siya. At make sure na full charge ang battery nyo. At meron kayong mga extra batteries. Okay? So, i-walk through ko kayo sa settings ng drone nyo. So, pag first time yung i-on yung drone nyo, punta kayo sa about. Check nyo yung updates kung merong updates para dun sa firmware ng DJI Mavic Mini at sa firmware ng remote control nyo o kaya ng fly safe database. Basically, yung fly safe database is collection yun ng mga areas na pwede kayo mag-fly ng drone at hindi kayo pwede mag-fly ng drone. So, check nyo yan. Kasi meron siyang option dito sa mismong screen na hindi kanya pwedeng pag-take off and pag alam niya, magbibigay siya ng warning sa'yo pag yung area na pinagpa-flyan mo is restricted zone. So, hindi ka pwede mag-fly. Okay? So, punta ka ng about, check updates. So, up to date yung firmware ko. At pwede mong palitan yung pangalan ng drone dito. So, palitan mo siya kung anong gusto mong ipangalan sa kanya. So, ngayon punta tayo ng safety. Punta ka dun sa 3 dots. Itong 3 dots sa taas, left, right hand side. Safety. Yung safety, yung max altitude mo, yan yung kung gaano kataas mo papaliparin yung drone mo. Allowed lang tayo magpalipad ng drone 400 feet above the air. Pag lumagpas tayo doon, binabiolate natin yung law regarding sa pagpa-fly ng drone. Pero although pwede mong paliparin yung drone mo ng mas mataas pa dyan kung alam mo na wala namang magiging interference sa airport o kaya sa mga ibang lumilipad sa paligid mo. So, yan yung max altitude. Ngayon, yung max distance naman, depende yan sa interference ng neighborhood mo. Kung nagpapalipad ka sa area na maraming wifi connection, yung max distance na yan, hindi mo maaabot kasi maraming interference sa wifi connection ng DJI Mavic Mini mo dun sa remote control mo. So, maganda magpalipad ng DJI Mavic Mini sa lugar na halos walang mga bahay o kaya walang mga wifi connections. Okay? So, yan yung max distance mo. Yung default na settings niya ng readings ng punta ka ng controls. Ang default niyan pag nakuha mo yung drone mo is metric meters ang sukat niya o kaya metric kilometers o kaya imperial. Yung imperial yun yung by foot ang sukat niya. So yung 1 foot is equivalent to 12 inch, right? So mas madali mong intindihin yung imperial kaysa yung metric. So ang gagawin mo is pupunta ka ng controls, punta ka ng imperial. Click mo yung imperial para maging foot ang sukat nung distance ng drone mo at saka nung altitude display kung gaano kataas yung drone mo. Mas madaling intindihin yung foot. Okay? So, balik ulit tayo dun sa safety. Yung RTH mo naman, auto RTH altitude, yan kung gaano kataas yung drone mo mag-hover bago siya bumalik sa home point. So, for example, yung pag pinalipad mo yung drone mo 50 feet above, ngayon, pag ni-return home mo siya, pag sinet mo to sa 100 feet, yung drone mo is take off siya
100 feet above bago siya bumalik. Ginagawa nila yon para maiwasan nila yung mga obstacles na pwedeng makaharang doon sa DJI Mavic Mini mo pag mag-return home siya. Kasi yung DJI Mavic Mini mo wala siyang obstacle sensor or obstacle avoidance. Ang meron lang siyang obstacle avoidance is yung nasa baba. Yung dalawang pan na yan. So, for example, ito, na-hover niya yung may na-hover siyang part na malapit sa kanya. I think 1 or maybe 1.5 foot. Pag na-hover niya yun, may na-detect siya dito sa ilalim, automatic si drone mo, tataas siya. So, yun yung safety feature niya. Yun lang ang safety feature niya. Obstacle avoidance dito sa harapan at saka sa likod, sa baba lang, sa ilalim ng obstacle avoidance niya. So, ang ginagawa nila, isi-set nila ng 100 feet yung altitude mo, yung return home altitude mo para maiwasan niyo yung mga yon, maiwasan niyo yung obstacle para makauwi siya ng maayos sa iyo. So, check mo lang kung gaano kataas yung mga building na nasa paligid mo o yung mga puno nasa paligid mo. Estimate mo siguro mga 150 feet, ganyan, 150 feet or 200 feet bago siya mag-return home. Okay? Ngayon, itong update home point. So, for example, panalipad mo si drone mo sa ibang lugar, tapos naglakad-lakad ka, nag-move out ka, ito mag-automatic update na siya. So, using your GPS, kailangan naka-on yung GPS mo. Kasi hindi niya malulocate, hindi kanya malulocate o hindi niya malulocate yung controller mo kung wala kang GPS. So, kailangan naka-on yung GPS mo. Okay? So, yan yung update home. Tapos yung compass calibration mo, yung compass calibration mo, ito yung compass mo, nasa ilalim yan. So basically, makikita mo dyan kung nasa harapan mo yung drone mo o nasa right hand side mo siya o kaya nasa left hand side mo siya. So i-calibrate natin siya para makita nyo. So, importante lang guys, calibrate nyo si compass nasa malayo kayo sa metal objects o kaya sa mga electronic devices. Okay, calibrate. So, pag kinalibrate ko siya, handa ko dito. Handa ko ng compass, calibration, calibrate. Start. So basically, yun yung gagawin mo. Papaikutin mo siya counterclockwise. Tapos sa taas. Papatasin mo siya ng ganyan. So compass updated. Ngayon makikita mo yung compass mo. Ayun na. Updated na yung compass mo, makikita mo na siya dyan. So, kahit saan nakaposisyon yung drone mo, makikita mo. Ayun, nasa likuran ko siya. Nasa likuran siya nung controller. Nasa likuran ko siya. So, ayun siya. So, makikita mo dyan. So, matatrack down mo siya kung nasaan siya up in the air. Yan yung compass calibration mo naman. Kasi sa mga electronic device, yung compass mo hindi gagana. So, kailangan mag-stay away ka dyan. So, ayun na, naset up na natin yung calibration pero nung lumapit tayo sa hindi na siya nagana ulit. So, yun. Tandaan nyo lang yun. So, natapos na natin yung compass calibration. So, yung battery info mo nandito. Kung ilang beses mo na siyang charge. Yan na siya. Remote identification, advanced safety settings, yung return home mo pag na signal loss ka, magre-return home siya, magdi-descend o mag-hover. So, ang default niya is return home. So, pag na-lose connection ka, nawala yung connection ng drone mo sa remote controller, automatic si drone magre-return home siya. Yun yung feature niya. So, kailangan may update din yung saan yun? Yung home point mo. So, kailangan naka-on yung
GPS mo. Okay? So, ito, yung settings din niya sa baba, yung emergency only. Pwede mong itigil yung propeller mo in a mid-flight para bumaba siya. Pero, ma-risk mo yung tendency na ma-break mo yung drone mo pag bumagsak siya sa matigas na bagay. Okay? So, just in case na mayroon kang emergency na, may aeroplano pala, tapos nakaharang yung drone mo in the way, then pwede mong i-stop yung propeller mo, babagsak siya kagad. Ngayon yung sa halimbawa pag nawala mo yung drone mo, ito, pag pinalipad mo siya, meron naman siyang Find My Drone. Yung Find My Drone, makikita mo dyan kung saan huling napadpad o nasaan yung drone mo, yung GPS mo, kasi may GPS tracker din to. So, yung drone mo, ngayon, hahanapin mo na lang siya dyan. So, i-start flashing mo siya, start beeping. So, mag-create siya ng sound na ganyan. In that way, matatrack mo siya kung nasaan siya. Pero, gagana lang yun pag meron pang juice yung battery mo o meron ka pang battery. May natitira pang battery doon sa drone mo. Kaya nga, kung saan kailangan mong bumili ng Bluetooth tracker na ganito, medyo marami siya, indicate siya dito. So, ito meron siyang sariling battery. So, ang style nito, ayun, tile app. So, ito connected siya dito sa phone ko through Bluetooth. So, may connection siya na Bluetooth. Ano nyo? Ko alam kung nasaan yung susi ko. Pindutin ko lang ito, find keys. Basta na within range siya. Ang range ito ay nasa 150 feet Bluetooth connection. So, malalaman ko kung nasaan siya kaagad. Susundan ko lang yung sound. So, ganun din. Kung kaya nga importante, kung wala nang juice yung battery mo, meron kang ganito, external na yung ganito, pwede mong idikit dun sa ibabaw. At, yun. Pwede mo siyang mahanap kahit wala ng battery. Controllers ngayon, yung controllers. And may tatlo tayong flight mode. Cine Smooth, Position, Sport. Yung Cine Smooth, mabagal siya. Kina-capture niya yung magagandang views in slow motion. Pag position naman, yan yung normal speed niya. Pag sports mode naman, yan yung mabilis. Pag may chine-chase kang sasakyan, may chine-chase kang nagbabike, may chine-chase kang taong tumatakbo. So, maganda yung sports mode. Tapos, yung gimbal mode na tinatawag nila, and follow me mode o kaya FBP mode. Yung follow me mode, makikita nyo pag gumagalaw yung drone mo, level yung camera mo. Nagle-level siya sa horizon. So, straight pa rin siya. So, yun ang nag-stand out sa DJI Mavic Mini. Yung gimbal niyang yan. So, kahit anong posisyon ng drone mo, yung camera mo, straight pa rin siya. Yan yung follow mode. Yung FBP mode naman, is pag gumalaw si drone mo, kasama yung camera mo. Okay? So, pag nagre-record ka, make sure na follow mode yung settings ng gimbal mo. Tapos, punta ka ng advanced gimbal settings. Yung advanced gimbal settings, yung pitch speed, yun yung speed ng gimbal mo pag kinontrol niya yung camera mo, pataas tsaka pababa. So, pag 100% yan, yung speed ng pagtaas ng camera mo is mabilis. Gumaganyan. Pangit. So, kailangan babaan mo siya para mabagal. Smooth. So, siguro mga 25, ganyan. Yung pitch smoothness naman niya, yun yung kung gaano kabagal tumaas. Kahit tinigil mo ng pag-control doon sa gimbal control mo dito, sa gilid, tumataas pa rin siya. Halimbawa, pag tinaasan mo siya ng konti, makikita mo yung pagbagal niya.
Tignan yung, so, kinokontrol ko siya dito, pataas, pababa. Gumagalaw pa rin siya. Tinigil ko na yung pag-control ko dun sa gimbal, pero gumagalaw pa rin siya. Maganda yan kung mahirap nyo talagang control yung gimbal nyo, itaas nyo yung smoothness nung pitch para hindi pa bigla-bigla yung pagtaas ng camera nyo. Pangit kasi yun. Tapos yung allow upward gimbal rotation, yung gimbal mo kasi pag naka-default lang is pantay lang siya. Tignan nyo yun. Yan. Yan siya. Pero pag inactivate ko, allow upward gimbal. Tignan nyo. Setting siya. So, tataas siya. Diba? Ito yung pagbago niya. Tataas siya. Okay. Stick mode, meron tayong iba't ibang stick mode. Pero ang default niya is ganito. So, nandito yung ascend sa taas, nandito yung descend sa left. Ito. Descend, ascend, turn right, turn left. Forward, backward, left, and right. So, yan yung mode 2. Mode 3, pwede nyo i-customize. Yung custom, pwede nyo iset kung anong gusto nyong control dito sa stick nyo. Okay? So, RC calibration, remote control calibration, kakalibrate nyo lang yan kung medyo nagkakaroon kayo ng problema sa remote control at saka sa drone nyo. Okay? So, camera settings, punta tayo ng camera settings. Yung camera settings, mayroon siyang dalawang size, 16.9 tsaka 4.3. Normally, nagre-record sila ng 16.9. Kung mayroon kayong gustong i-crop doon sa video nyo, taas o kaya baba, pwede nyong 4.3. Nandiyan na rin yung settings ng SD card nyo, pwede nyong i-format yung SD card nyo. Tapos, dito sa advanced shooting settings, andito rin yung histogram. Makita nyo yung histogram. Makikita nyo kung saan yung maraming light. Ngayon, pag nakatutok siya sa maliwanag, mababa yung histogram niya. Pero pag tinutok mo siya sa medyo madilim na part, tumataas yung histogram niya. So, madidetect mo kung saan magandang mag-take ng video o kaya ng photos. Tayo doon sa overexposure warning. So, dito kasi sa app, meron siyang overexposure warning na tinatawag nila. So, basically, binibigyan kanya ng warning na yung capture mo o yung kinakapture mo is too much light or overexposed na tinatawag nila. Hindi na visible yung mga ibang details doon sa video. So, punta tayo doon sa settings na yon. So, connect lang natin si drone. So, connected na si drone. Ayan, pag i-on natin yung overexposure warning, ganito ang mangyayari. Punta ka ng camera, advanced shooting, punta ka sa overexposure. So, in default, naka-off yan. Pero gusto nating i-on para ma-track down mo kung ano yung overexposed na part doon sa binibidyo mo. So, tingnan mo ang example . Ito, naka-normal lang yung ISO ko 100 shutter 1 of 30. Ngayon, pag itututok ko siya sa maliwanag o sa overlight, masyadong maliwanag, magkakaroon siya ng stripe. Ibig sabihin, yung part na yan is too much light o overexposed. Hindi na visible yung mga details na nandyan sa kinakapture mo. Para maging maganda ang capturing mo dyan,
pwede mong i-adjust yung shutter speed mo at saka yung ISO mo. So, ipapakita ko sa inyo kung paano i-adjust. So, yung ISO mo, default mo lang ng 100. Tapos, yung shutter speed mo, babaan mo siya ngayon. Tignan natin. Punta tayo sa 1/200. Natin kung may pagbabago. So, 1/200. Ayan. Yun ang pagbabago. Wala pang pagbabago. Pero naging dark yung paligid niya, di ba? Baan natin ngayon yung shutter speed natin ng 800. Natin kung anong pagbabago niya ulit. So, ayun, nagiging unti-unting visible yung mga ibang details doon sa lugar. Pero naging dark yung paligid niya. Naging dark siya. So, maganda siya pang cinematic capturing. Ngayon, babaan ulit natin yung shutter speed natin ng pinakamababa na o pinakamataas na. 1/8,000. Ayun, tignan nyo yung pagbabago. Diba? Kanina sobrang liwanag niya. Ngayon, na-control na natin kung gaano kaliwanag yung subject. Diba? So, nakikita nyo na yung bulb at naging visible na rin yung yung mga details doon sa lampshade. So, yun ang pagbabago guys. So, just in case na overexpose, just in case na gusto nyo i-turn on yung overexposure warning nyo, punta kayo ng camera settings, click nyo yung 3 dots, camera settings, advanced shootings, overexposure. Camera settings, balik tayo, advanced shootings, tapos yung grid lines naman. Ayan yung grid lines, makita nyo yung grid lines. Pag ginawa mo yung grid lines, makita mo kung saan mo ipoposition yung subject mo dun sa mga grids. Yun yung tinatawag nilang rule of thirds, kung paano mo i-layout yung video capturing mo gamit yung itong grid lines na yan. Camera settings, advanced shootings, ayun, yung white balance. Ito ang napaka-importanting iset nyo bago kayo mag fly, is iset nyo yun, yung white balance nyo ng manual, wag auto. Kasi pag auto, hinahayaan yung drone nyo o yung camera nyo ang mismong mag-adjust ng lighting. Hindi ko na-set yung white balance nya ng manual. So, automatic na yung drone ko ang nag-a-adjust ng lighting. Pangit yun. So, adjust nyo siya according to lighting condition. Okay, so yung pagsaset natin ng white balance, tayo ng camera, punta ka doon sa 3 dots. Camera, white balance, or advanced shooting. Punta ka doon sa white balance. Yung white balance, yun, dyan mo makukontrol yung lighting para lumabas yung color na gusto mo doon sa subject mo. Try nyo yung orange na yan. Okay, so yung white balance is isineset nyo yung lighting condition para lumabas yung iba't ibang kulay doon sa picture nyo. Halimbawa, itong orange na to. Try nyo, bababaan ko yung yung white balance ko. Try nyo kung ano magiging labas ng kulay niya. Ito na yung naging labas ng kulay nung paligid niya is parang naging bluish siya. Yan. Palitan ko ulit yung white balance ko ng medyo mataas ng konti. So, the higher yung white balance value nyo, lumalabas yung iba't ibang kulay. Nagiging, halimbawa yan, naging warm na yung kulay niya. Naging warm yung kulay niya. Nung binabaan ko yung white balance ko, naging parang bluish yung color ng surroundings niya. So, nakadepende yan kung halimbawa nagka-capture kayo sa beach at gusto nyong lumabas yung kulay ng pagka-blue ng beach, adjust nyo yung white balance nyo ngayon according sa gusto nyong kulay na lumabas. So, yung white balance na yan, importante yan na maset nyo.
para lumabas yung true color o yung color na gusto nyo na maganda doon sa subject nyo. Itong cache when recording ang tinatawag na. So every time nagre-record yung drone mo, dalawa ang pinagsisave niya. Nagsisave siya dito sa SD card mo. Sa SD card mo. Yan yung malinaw ng copy. Yan yung 2.7K na copy o kaya 1080p na copy. Tapos yung napupunta dito sa cellphone mo, dun sa memory ng cellphone mo, pag naka-on yan, ang napupunta lang dyan is 720p na recording. So medyo malabo lang siya. Ang purpose lang kasi nitong win caching is kung gusto mong i-edit ka agad yung video mo, gusto mong i-upload ka agad sa Facebook, applicable yan. Pero hindi ko ino-on yan, ina-activate kasi nakakadagdag sa memory ng phone mo. So not unless kung meron kang external na memory card na nakalagay dyan sa phone mo, pwede mong i-activate yan. Pero hindi ko na inactivate kasi wala akong SD card dito sa phone ko. So naka-off yan. Pero usually meron siyang limit, max video cache capacity 16 GB, 8 GB, 4 GB, 2 GB. So yan yung maximum na sinisave nung drone mo dito sa phone mo. So masyado na malaki yung 16 GB. So hindi ko na inactivate yan. Basta nakafocus lang ako dito sa histogram, exposure warning, grid lines, tsaka doon sa white balance. Itong white balance ang importante dito. Kailangan iset nyo yung white balance na yan depende sa lighting nyo. Transmission naman, frequency. Yung transmission niya, makikita yung mga unstable, red. Malapit ako sa wifi modem ko. So, meron siyang interference dyan. Ito naman, mataas na naman. So, pabago-bago siya. Nakadepende kung nasaan ka. Not advisable. Mas pumunta ka na lang ng auto kasi yung mismong remote control mo na at yung drone mo ang naghahanap ng channel na maganda para sa kanilang dalawa. Not unless kung alam mo talaga, kung tayo ka talaga, punta ka ng manual. Choose mo kung anong channel gusto mong connect si drone mo, diba? So, bago po tayo mag-take off, make sure po na yung mga settings nyo dito sa baba is tama. Okay, so in default kasi naka-auto siya. Auto. Nakikita nyo yun? Auto. Ibig sabihin, yung drone nyo na mismo, yung processor ng drone nyo na mismo ang nag-a-adjust ng lighting para sa inyo. Which is pangit. So, kailangan advisable is punta kayo ng manual. Pag pumunta ka ng manual, makokontrol mo lahat yung liwanag ng ng video footage mo. So, halimbawa ito, ISO. Itong ISO, pag mababa siya, madilim. Ideal yung 100 ISO pag nasa labas ka at maliwanag yung araw. Ngayon, ang gamit naman itong shutter speed is kung ganong kalaki yung butas ng lens mo. Kinokontrol niya yung pagpasok ng light doon sa camera mo. So, pag mababa yung shutter mo, pag mababa yung shutter speed mo, 1 out of 60, ibig sabihin, malaki yung butas niya. O pag tinaasan mo naman yung value niya, ginawa mong 1 of 8,000, maliit na yung butas, lumiit yung butas niya. Para control niya yung ilaw na pumapasok doon sa lens. So, okay. Tignan nyo yung pagbabago. Mag-a-adjust ako ng lighting. So, nasa loob ako. Gusto ko medyo maliwanag. 1600. Ngayon, bababaan ko yung shutter ko ng siguro mga 1 out of 120. Diba lumiwanag siya? So, mataas yung ISO mo, maliwanag. Mababa yung shutter speed mo, maliwanag. Pag mataas yung shutter speed mo, madilim. Pag mababa yung ISO mo, madilim. Okay? So, check nyo po yan. Pag sinasaksak mo kasi yung remote control mo din sa phone mo, nag-charge din kasi yung phone mo. So, ito ang unang mabilis na lobat. Siguro mga 1 hour na ginagamit mo siya, malobat siya kaagad kasi nga, gina-charge niya yung phone mo. Ito,
yung DJI Mavic Mini. So nung una, nung binubuksan ko siya, hindi ko alam buksan kasi syempre kakabili ko pa lang, medyo excited ako. So pag bubuksan mo siya, kailangan mauuna itong front arms niya. So yung dalawang front arms, kasi tignan niyo tong nasa likuran. Pag inuna niyo tong nasa likod na arms, hindi mo na mabubuksan yung nasa harapan. So kailangan unahin mo yung nasa harap. Tsaka mo i-turn counterclockwise yung paa niya sa likod. So yan na siya. So magaan lang siya guys, 249 grams lang siya. So actual weight niya is 246, pero kinonsider siyang 249 at tinawag siyang sub-drone kasi nga para hindi ka na kumuha ng license. Yun kasi yung mga kategory ng drones na kailangan mong kumuha ng license is kailangan 250 grams up to 4 kilograms yung drone mo para kumuha ka ng license. Pero syempre marami ang umangal. Ngayon, ang ginawa ng DJI Mavic Mini is gumawa sila ng sub-drone na 249 grams para yung mga hobbyists na gustong pilot ng drone is makabili ng DJI Mavic Mini, ng DJI drones. So, ganun ang ginawa nila. Nothing. Oh, your video. Akala ko, what is that for? Mamaya ikukon ko dito sa control para makita nila sa Iron Man ako. I'm cool. So, I'm heroic. I'm the best. Oh, doon na kayo. may ano Ayas. Gusto kong ilagay yung Hero 5 dito mamaya para makita niyo yung sinoswipe ko dito o pinipindot ko dito sa cellphone. Kukuha ka lang naman ng license kung gusto mo maging professional drone pilot. At saka isa pa, kaya nila nire-require na kumuha ka ng license kasi delikado rin kasi mag-fly ng drone, especially kung wala kang knowledge at nag-fly ka sa malapit sa airport o kaya sa maraming tao at biglang nagka-abere yung drone mo, biglang bumagsak, yung 250 grams o kaya 1 kilogram na drone mo may tinamaang property kaya ng cars o kaya ng tao, liable ka doon. So you're liable, kaya nire-require nilang kumuha ka ng license kasi nga doon sa part na yun dangerous siya sa ibang tao kung hindi mo alam ang ginagawa mo. Pero so far yung quality ng DJI Mavic Mini is maganda. Makikita mo kasi yung plastic na ginamit nila is magaan para para makuha nila yung 249 grams na weight. Pero maganda yung quality ng plastic naman niya kahit paano. Pero ang talagang nag-stand out sa kanya is yung gimbal niya. Yung 3-axis gimbal. Yan ang pinaka feature ng DJI Mavic Mini. Yung camera niya is yung gimbal niya. Pwede mo rin i-access na pababa. So yung camera niya magpo-point down. So yun yung tinatawag nilang bird's eye view. Ito namang battery niya. So ang kinuha ko kasi is yung DJI standard kit lang. So ito lang, tsaka ito at tsaka ito lang ang meron. Pero in the long run, bumili pa ako ng dalawa kong extra batteries. So tatlo na ang battery ko ngayon. So mostly lang ginagawa ng mga professional na drone pilot is marami silang extra batteries. So number one, yung isang battery nila kailangan lahat full charge yan. Yung isang battery nila ginagawa nilang scouting. Tinitignan nila yung mga
views na pwede nilang i-record. And pag nakita nila yung mga views na yun, kung saan magandang magpalipad, at low-bat na ito, pwede na nilang isaksak ngayon yung second, third, fourth na battery. Doon na sila mag-start na mag-record ngayon. So, yun yung ginagawa ng mga professional na drone pilot. Kaya hindi nang sinusubukan ko ngayon. Pero so far, pag bumili ka kasi ng battery, nawawalan ng time. Kasi ang flight time nito is sabi 30 minutes. Pero ang max flight time niya talaga is nasa 27 to 25 minutes. Itong drone, sabi nila, hindi mo siya pwedeng paliparin pag gabi. Oo, hindi mo siya pwedeng paliparin ng gabi. Kasi, meron siyang sensor dito na nagde-detect ng light. Kung mayroon siyang enough light, papayagan kanya mag-take off. Pero pag hindi enough yung light na pumapasok doon sa lens niya, yung lens niya, yun yung sensor niya, hindi kanya i-allow mag-flight. So, ang ginagawa ko, pag gusto kong fly ng gabi, is hinahawakan ko siyang ganyan, tinututok ko siya doon sa ilaw ng sasakyan ko para direct yung tama ng ilaw doon sa camera niya at masense niya na mayroong ilaw. So, magte-take off siya ngayon. Pero one hand lang ang ginagawa kong take off. So, nakahawak siyang ganyan. Tapos yung phone ko, meron siyang take off button doon sa gilid. So, tinitake off ko siya doon. Magte-take off siya. Doon ko na i-adjust ngayon kung gaano kataas yung ISO ko, yung ISO settings, kung gaano kabilis yung shutter speed ko. So, ipapakita ko sa inyo yun mamaya para at least makapag-fly kayo during night. At ang isa pa, madali mo lang naman siyang ma-detect pag gabi kasi meron siyang ilaw-ilaw dito sa baba. Nagpa-flash siya. Kailangan, pag finline mo siya ng gabi is nasa visual line of sight mo pa rin siya kasi madali siyang mawala pag gabi. So, makikita mo naman pag sinindip siya. So, makikita mo to, iilaw yan. Yan, iilaw siya, magpa-flash siya. So, pag madilim na madilim, makikita mo naman siya. Wag mo lang siyang masyadong ilayo sa'yo para at least alam mo kung paano siya pabalikin. Diba? Okay, so far guys, yun lang po sa tutorial na to at sana kung nakatulong ito sa inyo, mag-like and subscribe naman po kayo sa channel. At check out nyo rin po yung mga link sa description kung saan makakabili ng mga DJI Mavic Mini at ng mga accessories niya. So, thank you and God bless. Bye.